kabila ng pangamba ng Iran sa posibleng pag-atake ng Israel, ay nagbabala ang mga eksperto na ang mga air defense nito ay nanganganib na kakapusin kung ang Iran ay tumugon sa inaasahang paghihiganti ng Israel laban dito, o kung ang Hezbollah ay tumudo rin ng mga missile barrage nito sa Israel. Ang Israel ay nakakaranas ng potensyal na kakulangan ng rocket at missile interceptors sa air defense array nito sa gitna ng isang taon na digmaan sa Gaza at Lebanon, at habang naghahanda ito para sa posibleng lumalalang salungatan sa Iran. Sa pagbanggit ng mga eksperto at dating opisyal ng militar, sinabi ng Financial Times na tinutulungan ng Washington ang estado ng mga Hudyo sa pagtugon sa usapin, lalo na sa pamamagitan ng pangako nitong magpadala ng Terminal High Altitude Area Defense Missile System o THAAD. Ngunit unti-unti nang na-realize ng Israel na kailangan na tukuyin kung alin ang mga target ang nais nitong unang dipinsahan. Idinagdag ni Boaz Levy, CEO ng Israel Aerospace Industry na gumagawa ng mga missile interceptor. Ang ilan sa kanilang mga linya ay gumagana ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Layunin nilang matugunan ang lahat ng kanilang mga obligasyon. Idinagdag niya na ang mga supply ay hindi unlimited at ang Washington ay hindi maaaring panatilihin ang patuloy na pagsupply ng parehong Ukraine at Israel sa parehong bilis. Kasama sa multi-layered system ng Israel, ang Iron Dome na ginamit upang pabagsakin ang mga short-range missiles, at ang David Sling na ginagamit upang dumipinsa ng mga medium-range na missile, at ang Arrow system na idinisenyo upang harangin ang mga long-range ballistic missiles. Nasindihan ang digmaan ng salakayin ng Hamas ang Israel noong ika-7 ng Oktubre noong nakaraang taon. Kasunod nito, mahigit 20,000 rockets at missiles ang pinaputok sa Israel mula sa Gaza at Lebanon, ayon sa mga numero ng militar na matagumpay na pinabagsak ng mga air defense ang karamihan sa mga projectiles na patungo sa mga matataong lugar. Iniwasan ng Israel ang 2 pag-atake ng missile ng Iran, isa noong Abril at isa pa mas matindi noong Oktubre, nang magpaputok ang Islamic Republic ng 180 ballistic missiles sa bansa. Sa tulong ng US at mga kalyado nitong rehiyon, nangako ang Israel na tutugon sa pag-atake ngayong Oktubre sa oras at paraan na pinili nito, na maaaring magdulot ng mas agresibong reaksyon ng Tehran at ng mga proxy nito. Ayon sa dating IDF General na si Asaf Orion, ang Israel ay hindi pa ganap na nasubok dahil ang Iran-backed Hezbollah sa Lebanon ay hindi pa nailalabas ang buong kakayahan nito. Ito ay nagpapaputok lamang sa humigit kumulang 10% ng kanilang tinatayang kapasidad sa paglulunsad bago ang digmaan. Ilang daang mga rocket sa isang araw sa halip na kasing dami ng 2,000. Ang ilan sa puwang na iyon ay isang pagpipilian ng Hezbollah na hindi muna tumutudo ng paglulunsad ng mga rockets attack, at ang ilan sa mga ito ay dahil sa pagkasira ng IDF. Ngunit ang Hezbollah ay may sapat na natitira upang ilunsad ang isang malakas na operasyon. Ang Hezbollah na nagsimulang umatake sa Israel araw-araw pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong isang taon, ay dumanas mismo ng sunod-sunod na mapangwasak na pagsira sa seguridad nitong mga nakaraang linggo, kabilang ang mga pagsabog ng libo-libong mga aparatong pangkomunikasyon ng mga operatiba sa isang pag-atake na malawakang isinisisi sa Israel. Ang mga airstrike ng Israel na sumira sa pamumuno ng grupo. Mas maaga sa buwang ito, naglunsad ang Israel ng ground offensive sa southern Lebanon para itulak ang teroristang grupo palayo sa hangganan, sirain ang mga supply at infrastruktura ng armas nito, at alisin ang banta ng pagsalakay na katulad ng inilunsad ng Hamas noong nakaraang taon mula sa Gaza. Noong ika-13 hanggang ika-14 ng Abril at unang araw ng Oktubre,
nagpaputok ang Iran ng humigit kumulang sa 120 missiles at pagkatapos ay humigit kumulang sa 180 ballistic missiles sa Israel. Ang karamihan sa mga pagharang sa mga banta na ito ay isinagawa ng Arrow missile system. Kung tantyahin ang halaga ng bawat Arrow interceptor ay nasa pagitan ng 2 hanggang 3 milyong dolyar. Depende sa uri ng interceptor. Ibig sabihin, sa pagitan ng Abril at Oktubre, ang Iranian attack ay nawalan ang Israel ng nasa pagitan ng 600 hanggang 900 million dollar sa mga Arrow interceptor para dipinsahan ang himpapawid. Bukod dito, ang Israel ay regular na gumagamit ng mga Arrow interceptor upang pabagsakin ang mga ballistic missiles na pinaputok ng mga Houthis sa Yemen at paminsan-minsan upang harangin ang mga missiles mula sa Hezbollah. Ang 3-layered air defense ng Israel ay kadalasang nagtagumpay sa pagdidipinsa sa mga drone at missiles na inilunsad ng Iran at mga kaalyado nito mula noong simula ng Israel-Hamas war noong ika-7 ng Oktubre. Kabilang ang humigit kumulang 23,000 rockets mula sa ilang mga front at humigit kumulang sa 1,200 drone. Gayunpaman, noong unang bahagi ng Oktubre, mas nakapasok ang Iran sa air defense ng Israel na may mga tama sa mga base ng hukbong panghimpapawid sa Nevatim at Tel Nof at isang tama malapit sa punong tanggapan ng Mossad. Ayon sa mga foreign media, ay aabot sa 30 missiles ang maaaring tumama sa Nevatim. Subalit inaamin ng mga defense forces na may mga pagkakataon kung saan maaaring magpasya ang Israel na huwag harangin kahit isang ballistic missile dahil sa gastos. Kabaliktaran sa araw, ang mga Iron Dome interceptor ay nagkakahalaga ng mas mura, humigit kumulang 50,000 dolyar, kung kaya't ang Israel ay mas handa na gumawa ng mga ito ng maramihan at magpaputok ng higit pa sa kanila laban sa napakalaking bilang ng mas maliliit at mas mahinang mga rockets na pinaputok ng mga kalaban nito. Gayunpaman, dahil sa 23,000 mga rocket na pinaputok sa Israel habang ang digmaan ay nagpapatuloy, ang IDF ay kailangang maging mas konserbatibo tungkol sa paggamit ng Iron Dome upang bumarel ng mga rocket, maliban kung ito ay mas malinaw na ang mga ito ay tatama sa isang mataong lugar. Kinumpirma ng Pentagon noong Linggo na ang Washington ay magpapadala ng Advanced Air Defense Battery sa Israel upang protektahan ang bansa kung sakaling magkaroon ng reaksyon sa Iran sa inaasahang pag-atake ng Israel, kasama ang mga sundalong Amerikano na mag-ooperate nito, habang ang Tehran ay tila nagbabanta sa mga tropang US na ilalagay sa rehiyon. Sinabi mismo ng isang opisyal ng depensa ng US na humigit kumulang 100 tropa ng US ang idideploy upang mag-operate ng sistemang pangdepensa sa himpapawid. Ayon kay Ryder, na makakatulong ang system na palakasin ang air defense ng Israel kasunod ng pag-atake ng missile ng Iran sa Israel noong Abril at Oktubre. Ang aksyon na ito ay binibigyang diin ang matatag na pangako ng Estados Unidos sa pagtatanggol sa Israel at upang ipagtanggol ang mga Amerikano sa Israel mula sa anumang karagdagang pag-atake ng ballistic missile ng Iran. Ang TAAD ay tinuturing na isang komplementaryong sistema sa Patriot System, ngunit maaaring ipagtanggol ang isang mas malawak na lugar na may kakayahang maabot ang mga target sa saklaw na 150 hanggang 200. Hindi agad malinaw kung saan nanggagaling ang baterya ng TAAD. Idineploy ng US ang isang mga baterya sa Middle East kasama ang mga karagdagang batalyon ng Patriot upang palakasin ang mga proteksyon para sa mga pwersa ng US sa rehiyon noong huling bahagi ng nakaraang taon pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Una nang nagpadala ang US ng TAAD batteries sa Israel noong 2019 para sa pagsasanay. Sa isang post sa social media na inilathala habang kumalat ang mga ulat ng nakaplanong pag-deploy ng TAAD,
Sinisingil ng ministro ng panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na ang US ay naghahatid ng record na dami ng armas sa Israel. Inilagay din ito ngayon ang buhay ng mga tropa nito sa panganib kapag i-deploy na ang mga ito upang mag-operate ng missile system ng US sa Israel. Habang gumawa sila ng napakalaking pagsisikap nitong mga nakaraang araw upang punan ang all-out war sa kanilang rehiyon, malinaw niyang sinasabi na wala silang mga red line sa pagtatanggol sa kanilang mamamayan at interes ng bansa. Ang Iran ay naghahanda para sa isang Israeli retaliation matapos ang pag-atake nito noong October 1 na sinabi nitong naging tugon sa mga airstrike ng Israel sa Lebanon noong nakaraang buwan na pumatay sa nangungunang liderato ng teroristang grupong Hezbollah na isang Iranian proxy, at isang pagsabog noong Hulyo sa Tehran na ikinamatay ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh. Sinisikap ng US na makipag-ugnayan sa Jerusalem at pigilin ang paghihiganti nito. Ang isang ulat sa katapusan ng linggo ay nagpapahiwatig na ang mga opisyal ng US ay naniniwala na ang Israel ay pinaliit ang listahan ng mga posibleng target sa infrastruktura ng militar at enerhiya sa Iran. Ang US ay may malawak na hanay ng mga missile defense system na nakaayos sa gitnang silangan at Europa, kabilang ang mga sistema ng Patriot. Ilang buwan nang tinalakay ng mga opisyal kung anong uri ng air defense system ang ilalagay sa rehiyon at kung saan ilalagay ang mga ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Napapanahon na ba na kailangan ng Israel ang tulong ng Amerika kaugnay sa mga air defense system nito? Sapagkat ang rocket at missile arsenal ng Iran ang siyang pinakamalaki sa Asia. Bagamat tumpak ang mga air defense ng Israel, ay tiyak na ma-overwhelm kapag nagbuhos ng pag-atake ang Iran at Hezbollah. Ano man ang iniisip mo? Sabik akong marinig ang iyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.